itong mga abogado ni Sara, ano, itong mga abogado ni Sara nag-press con kahapon. Ayan oh, nag-press con yung ano, sila Attorney Michael Puwa. Oh. Ngayon, ang ginagawa nitong mga abogado ni Sara, yung dalawa, si Michael Puwa yung nasa kaliwa, itong isa, Sheila ba yan? Attorney Sheila Season daw yan. O ngayon, ang ginagawa nila, ano, unconstitutional daw yung pagdinig ng Kamara. Wow, yan o. Legal team ni Sara Duterte, tinawag na unconstitutional ang pagdinig sa Kamara. Bakit nila sinasabing unconstitutional? O, kasi ang sinasabi nila, ano, ang sinasabi nila mga kabunyog, ano daw kasi, dapat daw hindi nagtatrial ang Senado. Bakit daw ay ang Kamara? Mali daw yun. Hindi daw dapat nagta-trial o kahit daw mini-trial ang Kamara. Mga kabunyog. Dahil daw dapat ang trial sa Senado. Kaya yung sinabi daw ng Kamara na magkakaroon ng mini-trial, unconstitutional yun. Dahil unconstitutional yun, hindi sila a-attend dyan sa trial na yan o mini-trial ng Kamara. Malamang, kikwestiyonin nila naman yan. O, yun ang sinasabi nila. Mali yan mga kabunyog. Yung sinasabing mini-trial, hindi naman ibig sabihin talaga na magkakaroon ng trial o mini-trial. Dinidescribe lang ng Kamara na magkakaroon ng presentation ng ebidensya at testigo kahit mabilisan lang. Hindi pa naman talaga ito yung trial na may cross-examination, direct examination, hindi. Yung talagang full-blown trial na mayroong direct examination, cross-examination sa Senate, pero dito sa Kamara, sa hearing, magkakaroon na rin ng presentation ng ebidensya para makumbinsi ang mga kongresista na mayroong probable cause. O kaya lang, pinapalaki na naman itong mga abogado ni Sara na yun daw pagsabing mini-trial, mali daw yun kasi daw bawal na mag-trial ang Kamara kasi dapat nag-i-initiate lang sila ng impeachment. Ang nagta-trial dapat Senado. Kaya dahil daw dyan, unconstitutional. Palusot na naman itong mga abogado ni Sara. Lahat na lang ng nakikita ng mga abogado ni Sara, unconstitutional daw. Unconstitutional. Kung ano-ano na. Wala. Ano na yan? Pinagbibigyan na nga si Sara na i-present yung kanyang rebuttal. Ayaw niya. Nung una, ang argumento nila, wala daw mga ebidensya at testigo. Magkakaroon na nga ng presentation ng ebidensya at testigo kahit kunti lang. Mabilisan lang para lang magkaroon ng ideya ang mga kongresista na mayroon ng probable cause. Dati ang rinireklamo nila wala namang ebidensya. O ngayon naman magkakaroon ng presentation ng mga ebidensya. Magkakaroon ng hearing, presentation ng ebidensya, ayaw na naman nila. Unconstitutional daw. Ano talaga? Ang gulo-gulo na ng mga DDS na to eh. Pero sa totoo lang mga kabunyog, nagkamali kasi sila ng akala. Nagkamali sila ng akala dyan. Alam nyo kung anong sinasabi kong nagkamali sila ng akala? Ang akala ng kampo ni Sara, nung nanalo sila sa Kamara, ay sa Korte Suprema, di ba dineclare ng Korte Suprema na unconstitutional? Tuwang-tuwa sila. Wala na yan. Tapos na. Tapos na. Ang akala nila, hindi na marirevive ang impeachment. Kasi pagod na ang mga kongresista. Pangalawa, babayaran yung mga yan, bibigyan ng pera yan, wala nang perang pambigay sa mga yan. Pag hindi na yan nabigyan ng pera, wala na yan. Ganun ang paniniwala nila. Kasi bayad daw yung mga kongresista doon sa unang impeachment. So ang tingin nila, pag walang perang pangbigay dyan sa mga kongresista, hindi na yan susuporta sa impeachment. Ganun ang paniwala nila. At pangatlo, pagod na ang mga kongresista. Pagod na. Nung una, nagsulong na sila ng impeachment, tapos wala namang nangyari. Wag na lang. Pang-apat, ang tingin nila, dahil sa Senado, hindi nakakasiguro, maraming kongresistang kakampi ni Sara, mahihirapan naman daw makuha yung 2/3. Wag na lang isulong ang impeachment. Yan yung mga ganong. Ang paniwala nila, wala na yan. Patay na ang impeachment. Di ba nung nagdeklara ang Korte Suprema na unconstitutional, nagsasayawan yung mga nagsasayawan sa galak ang mga DDS. Sabi nila, wala na, patay na ang impeachment ni VP Sara. Tapos sila, yung mga senador na kakampi nila, si Chis Escudero,
na hindi nagsimula kaagad ng trial forthwith, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, tuwang-tuwa sila lahat. Lahat, tuwang-tuwa sila. Akala mo nung last year, lalo na nung mga panahon nung July, kasi lumabas yung desisyon ng Korte Suprema July 25 eh. Tapos nag-eleksyon ng mga officers ng Senado, nanalo uli si Chis Escudero, naging blue ribbon si Marcoleta, naging mga opisyal ng Senado sila Villanueva, tuwang-tuwa sila lahat. Parang wala ng pag-asa, di ba? Oh, tapos sabi nila wala na 'yan. Patay na yung impeachment na 'yan. Oh, kaya yung mga DDS na vloggers nagdeklara na patay na raw ang impeachment. Tapos, o ngayon, anong nangyari? Napatay ba ang impeachment? O tingnan nyo. O buhay na buhay. At yung sinasabi nila na hindi na yan susuportahan ng mga kongresista dahil bayad daw yung mga kongresista na yan. Nung nakaraan daw na taon, binayaran. Eh ngayon daw wala na yan. Pag hindi daw yan, wala naman daw yan mga paninindigan mga kongresista na yan. O tingnan nyo yung butuhan. Isa lang naman yung kongresistang kumukontra sa impeachment ni Sara eh. Si Rufus Rodriguez lang eh. Nung pinag-usapan yung sufficiency in form, substance, ilan? 54 against 1? O ibig sabihin, wala. Yung mga kongresista, hindi. Tapos mayroon pa silang mga strategy ginamit. Nagdeklara si Sara ng candidacy. O alam nyo kung anong purpose nun? Diniklara yung kandidatura ni Sara para yung mga kongresista matakot. Ala, magpipresidente pala talaga si Sara. Tapos linabas yung mga survey. Oh, yung mga survey na gawa-gawa, linabas. Tapos sa survey na yon, number 1 si Sara. Oh, anong purpose nun? Para matakot yung mga kongresista. Huwag kayong magsuporta sa impeachment, malakas si Sara. At saka sigurado nang mananalo, matakbo, nagdeklara na eh. Oh, anong purpose nun? Matakot yung mga kongresista para magdalawang isip kayo. Ay di ba yun yung panawagan ng mga DDS sa social media? Ha? Mga kongresista, matakot kayo. Pag nanalo si Sara, bahala kayo, gagantihan kayo. Natakot ba ang mga kongresista? Hindi. Kaya yung mga inaakala nila, mali. Mali yung mga inaakala nila. Ang akala nila, dahil diniklara na ng Korte Suprema, pagod na yung mga nagtutulak ng impeachment, magkakagulo na yan, mag-aaway-aaway na yan, wala na yan. Saka yung mga kongresista niya, hindi na yan susuportahan kasi wala namang bayad sa kanila. Linalagayan yung mga kongresista para bumoto. Pangatlo, matatakot na yan kasi si Sara tatakbong presidente, sigurado na, nagdeklara na eh. Tapos sa survey, siya pa ang number 1. Di takot na yung mga kongresista na yan. Di ba? Anong nangyari? Natakot ba? Paano mo ngayon masasabing natakot? Ang mga butuan, isa lang yung kumukontra sa impeachment ni Sara. So ibig sabihin, nanatiling matibay ang mga kongresista. Palpak ang kanilang assessment. Di ba? Yung mga nagkamali ng akala ang kampo ni Sara. Pinagmamalaki nila, nakakampi nila yung mga senador, sila Chis Escudero. Hindi tinuloy ni Chis yung impeachment. Hindi nag-proceed sa trial. Tingnan nyo. Sabi niya, wala. Hindi nga nagsihearing ang Senado. Tapos yung Korte Suprema pa, diniklarang unconstitutional ang impeachment. Akala nila tapos na. Di ba? Akala nila tapos na. Kaya lang nagkamali sila ng akala. Buhay na buhay ang impeachment. Bakit? Unang-una, hindi naman kasi politika ang pinag-uusapan diyan sa impeachment ni Sara. Pagpapanagot yan. Pagpapanagot yan. Yung mga nagtutulak ng impeachment ni Sara, yung Makabayan Black, sila Laila de Lima, sila Congressman Abante, itong mga kongresista ngayon ng Justice Committee. Bakit sila naniniwala na dapat ituloy ang impeachment? Grabe ang ginawa ni Sara na paglulustay ng pundo ng bayan. Anong sabi ng mga kongresista? Ano pa nga lang yan Vice President pa lang? Binigyan lang ng 125 million galing sa presidente? Inubos 11 days? Imagine niyo pa kung magiging presidente yan ng Pilipinas. Yan mga kabunyog, mga kababayan. At ang isa pa, garapal ang ginawa ni Sara, binabastos ang Kamara. Tingnan niyo yung nangyayari ngayon. Ni hindi niya sinisipot. Ni hindi nga siya nagsasabing hindi siya sisipot. Di ba? Mabuti pa sa media, nagpapalabas siya ng statement na hindi siya sisipot.
O galit na ang mga kongresista sa kanya. Kaya kahit yung mga kongresista na medyo may simpatya pa sa kanya, gusto pang marinig yung side niya, yung rebuttal niya, wala na. Wala na. Si Marcoleta na lang sa kasisunta, yung bastos, na may kaso na rin sa Ethics Committee. Ito ngang si Rufus Rodriguez, hindi mo lang naman maintindihan yan. Malamang pag nagbutuhan yan, bubuto pa yan, may probable cause. Kaya ito mga kabunyog, mga kaubayan, ang malinaw dyan, nagkamali ng akala ang kampo ni Sara Duterte. Ano yung maling akala? Ha? Ang akala nila, ang akala nila, ano yan, dahil hindi tinuloy ni Chis yung impeachment, hindi nag-proceed ng trial forthwith, wala. Eh di ba ang yabang pa ni Boy Kilay, saka ni Boy Dila. Oh, naalala nyo yon? Nasagsagan ng ano yon? Pinaglalaban natin na mag-trial ang Senado. Ayaw talaga ni Chis, ang yabang ni Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, hindi nyo ako mautusan. Sino kayo para pasunurin ako? O sige, anong nangyari sa kanya? Eh di ba natanggal siya sa pagka-Senate President? Tapos ngayon may mga problema pa siya sa anomalya sa flood control. Akala niya libre na siya. Hindi natin siya titigilan. Oh, yung mayabang na si Joel Villanueva, 'di ba? Si Boy Dila, ay Boy Kilay. Ano? Hindi, ay Boy Dila pala. Ang Boy Kilay pala si Cheese. Oh, anong nangyari kay Boy Dila? O may kaso rin ngayon. O di ba tahimik? Oh, ang mga mayayabang noon, si Marcoleta, ano na ngayon? Oh, ang dami niyang problema. Di ba? Oh, sila Bato, mayabang noon. O ano ngayon, nasaan si Bato? Nagtatago. Yan yung mga mayayabang noon. Sila yung nagsasayawan sa galak. Ano? Sila yung nagsasayawan sa galak nang hindi nag-proceed ang trial sa Senado. At akala nila, dahil hindi nga natuloy yung trial sa Senado, pinatay, dinelay ni Cheese, nakaligtas si Sara. Hindi. Nagkakamali kayo. Di ba? Tapos akala nila dahil unanimous yung ng mga ng Korte Suprema, diniklara ang unconstitutional ang impeachment. Wala na yan. Hindi na yan magbabalik. Mahihirapan nang makuha ang 1/3 anya. Mahihirapan na yan makuha ang 1/3 na boto. Ngayon, nahihirapan ba? Ilan ba yung impeachment complaint na final noong last year? 4. 4 din naman ngayon eh. Wala namang, yung 4 na nag-file ng impeachment complaint noong last year, nandyan pa rin ngayon yung 4. Di ba? Tapos, ang iniisip nila, mahihirapan na yan ngayon. Kasi ang sinabi ng Korte Suprema, dadaan sa butas ng karayom. Ang mga nilagay na rules ng Korte Suprema mahigpit. Hindi na pwede yung mabilisan. Dadaan sa Justice Committee, maghihiring, ang tagal na yan. Hindi na yan papayagan ng mga kongresista kasi masyado na yan mabusisi. Di ba? Sabi ang iniisip nila, yung binigay na rules ng Korte Suprema, masyado ng detalyado. Ang hirap ng sundin. Pero anong ginawa ngayon? Sinunod ni Congresswoman Beatrix Listro. Sabi ni Congresswoman Beatrix Listro dahil bilang chairperson ng Committee on Justice, sundin natin yung sinabi ng Korte Suprema para wala na sa ating maging issue. Ang issue sa atin nun, mabilisan daw yung ginawa nating impeachment. Hindi daw binigyan ng pagkakataon ang Vice President, due process. Hindi daw binigyan ng wala daw nangyaring hearings. Sige, mag-hearing tayo. Sa katunayan, sinasabi ni Congresswoman Beatrix Listro, ang hearing na ito, aabot pa to ng Mayo eh. Sa totoo lang, kahit tayo ayaw na natin ng ganyan, ang haba-haba. Kaya lang, kailangan eh. Huwag nating palibrihin si Sara Duterte. Pareho din, huwag rin nating palibrihin yung mga sangkot sa anomalya sa flood control. Lahat yan dapat managot. So nagkamali, Nagkamali yung tansya nila. Ngayon, gulong-gulo na sila ngayon. Gulong-gulo na mga kabunyog. Ano nang plano nila ngayon? Sabi nila, wala na ito, doon na lang tayo sa Senado. Di ba? Kaya Senado na lang talaga ang pag-asa nila. May napanood naman akong programa doon sa sila Kati Binag, si Miao, yung kongresistang Barsaga, saka si Guanzon. Sabi ni Barsaga, sigurado na hindi man mai-impeach si Sara.
Hindi yan mai-impeach sa Senado. Dahil karamihan daw ng senador kakampi ni Sara. Huwag kayong magsabi ng tapos. Huwag kayong magsalita ng tapos. Nandiyan na naman kayo eh. Ha? Itong mga DDS hindi pa rin natuto. Ha? Huwag kayong magsalita ng tapos. Ha? Kasi ang mga senador na yan, maraming problema yan. May problema si Cheese, may problema si Jinggoy, may problema si Joel Villanueva. Oh, may problema si Bato, may problema si Bongo. Ang daming problema ng mga yan. Sa dami ng problema yan, bago nila poproblemahin si Sara, sarili muna nila. 'Di ba? Oh, bilog ang bula. Huwag silang magsabi niya na hindi akala nila ganyan na yan, mga senador na yan. Ano yung kinikwento ni Ronald Llamas sa mga talakayan namin? Sabi ni Ronald Llamas, kahit si Trillanes, senador si Trillanes noon, sabi ni Trillanes, nung impeachment ni Corona, iilan lang kaming senador na siguradong magkukonvict kay Corona. Karamihan doon pro-Corona kasi mga tao ni GMA. Pero nung nakita na yung korupsyon ni Corona, imaginein mo, Chief Justice ka ng Korte Suprema, ang dami mong mga ari-arian, condominium units, mga deposito sa bangko, dollar accounts, wala na. Nasira, nahubaran si Corona. Kaya yung mga senador na kampi sana kay Corona, masisira din sila. Kitang-kita na ng taong bayan, Chief Justice ka, tapos grabe ka palang korupsyon. Ang salin mo, marami kang hindi dineclare na sa salin mo. Wala na. Kaya nung nagbutuhan, 20-3. Ganyan din yan kay Sara Duterte. Wag silang pakasigurado. Kaya ngayon, wala na silang magagawa sa Kamara, surrender na sila. Yung mga taktika nila sa Kamara, hindi naman umuubre. Ano ba yung taktika nila sa Kamara? Ang unang taktika nila sa Kamara, siraan yung mga kongresista. Paano sinisiraan? Yung maleta-maleta daw na pera. Pinapalabas nila na kaya daw yan mga kongresista porsigido sa impeachment kay Sara kasi nakatanggap ng mali-malitang pera. Si Laila de Lima, si Luistro, ay wala. Walang naniniwala. O di wala rin. Hindi naman nasira sila ka Laila de Lima. Akala nila yung Marines 18 magagamit para masira ang mga kongresista. Pag nasira yung mga kongresista, hindi na niyan itutuloy ang impeachment. Wala. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Tapos yung pananakot nila sunod. Magdeklara si Sara ng impeachment ng pagbo para yung mga kongresista matakot. Kasi malakas pa naman sa survey. Tapos naglabas sila ng resulta ng survey. Linabas nila, number 1 si Sara. Natakot ba ang mga kongresista? Hindi. Wala yun. O ngayon na naman, ang drama na naman nila. Bakit mas pinupukusan yung impeachment ni Sara kaysa dun sa korupsyon sa flood control? Parang kinukumpara na naman nila. Hindi. Pareho dapat yan panagutin. Panagutin yung mga kongresista, senador, saka mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa flood control. Panagutin din si Sara. Pareho yan. Sila ginagamit nila, itigil na daw ang impeachment, yun na lang daw sa flood control ang pukusan. Mali yun. Ngayon na naman may krisis, ginagamit na naman nila. Kunwari si Sara, ayaw niya sa impeachment sa kanya, hindi niya raw yan papansinin. Kasi daw ang problema ng bayan ng kailangan, biglang nagmalasakit. Naubos mo yung 125 million in 11 days, tapos ngayon malasakit ka. Huwag nyo nga kami. Pero hindi na uubra yan. Yung mga style na yan, yung strategy nila yan, hindi yan uubra. Bakit hindi uubra yan? Ano ito mga kabunyog? Ang tao, hindi maniniwala. May survey ang Pulse Asia. 51.5 ang walang tiwala kay Sara dahil sa korupsyon niya. Tingnan nyo yan. 51.5. Kaya kahit anong sabi ni Sara na hindi ko pupukusan yung impeachment laban sa akin kasi aasikasuhin ko yung problema ng bayan. So, paano masasabi yan? Matindi kang magwaldas ng pera ng bayan? Nung naging DepEd Secretary siya, ang daming mga classrooms na hindi nagawa. Tapos ngayon na ginagawa na yon, ang paliwanag niya, ang sabi niya na lang, hindi naman kasi importante yung mga classroom na yan, yung bakal semento, hindi yan. Palusot pa. Anong ginawa niya noong DepEd Secretary siya? Toothbrush drill. Yun lang naman yung nagawa niya noon. Toothbrush drill.
Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kababayan, ang palusot lang naman nila sa confidential funds, wala naman daw problema na naubos yung 11 days, yung 125 million. Kahit anong sabihin nyo, 125 million naubos mo in 11 days? Hindi. Doon pa lang makikita mo na kung anong klaseng pagkakatiwalaan mo ba yung ganyan. Kaya 51.5% ng Pilipino walang tiwala kay Sara dahil alam ng mamamayang Pilipino ang korupsyon niya. So wala yan, mga kabunyog. Lalo na ngayon, sinubpi na ang mga bank records ni Sara, sinubpi na ang salin niya, sinubpi na yung mga lahat ng mga ebidensya at testigo laban sa kanya. O, nakaredy na. O sige, sabi niyo walang testigo ha? Sabi niyo walang ebidensya? O ito na, tambak. Marami pang susunod na mga isusubpi na unang batch pa lang yun. Ha? Sa hearing sa March ay sa April 14, sisimulan na natin. Makikita na natin ngayon. Oh. Ngayon, pagdating sa Senado, yung mga senador na kakampi nila, mahihirapang idepensa si Sara doon. Kasi kitang-kita na. Oh. Tingnan nyo, yung mga nadadala sa impeachment, yung lahat ng mga na-impeach na official. Oh. Ang unang na-impeach na official nito, si Mercedes Gutierrez. Nung magsisimula na yung trial, nag-resign na lang si Mercedes Gutierrez. Bakit? Pinakita na sa kanya yung mga ebidensya laban sa kanya eh. Oh. Nahihiya na siya, yung mga anak yata, yung pamilya, nahihiya na huhubaran siya sa impeachment trial. Nag-resign si Mercedes. Na-impeach siya sa House. Magsisimula na sana yung trial. Si Andy Bautista. I-impeach pa lang siya sa Kamara. Nung naglumabas yung kanyang asawa na nagsabi na mayroon nga pumasok na 200 million sa bank account naming mag-asawa. O anong ginawa ni Andy Bautista? Nag-resign na lang, tumakas na sa Amerika. O di ba? Nasa Amerika na. May kaso na rin doon. Si Erap, nung bubuksan yung second envelope, ayaw nilang pabuksan. Nung mga senador na kakampi niya, ayaw. 11 na senador yung ayaw pabuksan yung second envelope ni Erap. 10 lang yung bumoto na buksan. Anong nangyari? Nagalit ang taong bayan. Di ba? Kaya nag-people power to. Kasi nandun sa second envelope, makikita doon 3 billion ang mga deposito ni Erap. Si Corona, nung una, laban daw siya, laban. Kasi ang iniisip nila, maraming senador kakampi nila eh. Sabi nga ni Llamas, 10 lang. Sabi rin ni Trillanes, 10 lang ng mga senador sila na para sa impeachment ni Corona. Karamihan ng senador, kakampi ni Corona dahil mga tao ni Gloria. Pero nang lumabas na yung mga deposito sa accounts ni Corona, tapos yung mga condominium units niya, pag-aari, yung dollar accounts niya, wala na. Ganyan din ang mangyayari kay Sara Duterte. Kaya galit na galit sila Sara Duterte na daw ngayon, bakit daw sinusumpi na yung mga bank records, bakit daw sinusumpi na yung... Ay, ganyan talaga eh. Kung wala naman kayong kinakatakot, di wag kang matakot. Pag pinapatawag noon sa mga pagdinig si Leila de Lima, hinarap ni Leila de Lima hanggang sa korte. Si Pinoy nung pinatawag noon, natakot? Natakot si Pinoy? Pinatawag sa hearing? Hindi. Binitbit niya pa si Abad. Binitbit niya pa si Ochoa. Ganyan ang mga leader kapag walang kinakatakutan. Si Sara Duterte, panay iwas. Kung ano-anong iwas. Iwas, palusot dito, palusot doon. Di ba? Si Leila de Lima, pinatawag sa Kamara, kahit hinihiya na siya, hinarap niya yan. Di ba? In-interview siya ni Winnie Monsod. Inamin niya, frailty of a woman, kahinaan niya bilang babae, nagkamali siya. Inamin niya yung affair niya kay na nagkaroon siya ng affair kay Ronnie Dayan. Inamin niya yon. Pero yung mga tungkol sa drugs, hindi yon. Hindi totoo yon. Hinarap niya yon. 7 years siyang nakulong. Hindi siya nagtago, hindi niya inatrasan. Si Pinoy, nang pinatawag sa pagdinig sa Kongreso, tumakas si Pinoy? Hindi. Umattend siya. Sinama niya rin yung mga dating gabinete niya, Executive Secretary Ochoa, Budget Secretary Abad, umarap sila. Yan yun mga kabunyog, mga kababayan.
Pero si Sara panay palusot. Kung anong palusot, palusot dito, palusot. Ha? Lahat na lang unconstitutional. Nung una, hindi daw binigyan ng due process. Unconstitutional daw. Ngayon naman, binibigyan na ng lahat. Lahat ng due process. Sobra-sobra ng due process. Unconstitutional naman daw. Ay, ano ba yan? Ha? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.